Ha? Ano? Ang perceived to be mastermind ng flood control anomaly ay pwedeng gawaing state witness. Ika nga, sabi pa ng mga bata what a heck? My goodness. Alam ninyo, mas lalong pinapainit ninyo ang taong bayan. Sana po gumawa kayo ng makapa-call down ng galit ng taong bayan. Gumawa kayo ng mga galawan na itong umuusbong na galit ng taong bayan dahil sa mga sindikato nitong flood control na ito. Ako nga para bang nabulaga ako, mga kababayan. Ano? Posibleng maging state witness? Pinaniniwala ang utak ng kalukuhang flood control scandal na ito? Former Speaker Martin Romualdez, gawain ng state witness? Kung ganyan ang ipapalabas ngayon, sinong ipitin si Saldico? Alam mo kung nakikinig sa akin si Saldico ngayon, if I were you, sabihin mo na, between Saldico, former Speaker Martin Romualdez, almost walang paniwalaan ng tao yan. Pero kung si Saldico, mga kababayan, ang magsabi na hindi magkaganito siya without former Speaker Martin Romualdez, pwede pang maniwala ang tao. Pwede pang maniwala ang tao sa mga ganyan. In my previous video, sinabi ko, mga kababayan, sino ba si Saldico? Who is Saldico sa gobernong ito? Saldico is nothing without the speaker. Siya ang ginawa ng chairman sa Committee on Appropriations. Sino ba nagtalaga ng mga chairmanship? Si Saldico. Di ba ang Speaker of the House? Sila ang naglalagay That is why sinabi ko po, Saldico is nothing without former Speaker Martin Romualdez. Kaya if I were you, resign Congressman Saldico. Umuwi ka na, lumabas ka na. Sabihin mo ano talaga ang totoo. Kasi ilalaglag ka. Itong sitwasyon ngayon, itong nangyayari ngayon, na para bang there is a possibility na maging state witness si former Speaker Martin Romualdez. Sabi pa nga ng aking mga apoy, what a heck? Di lumabas ka na. Saldico, ikaw ang ilalaglag, iuhulog ka dyan. Itong dalawa, halos walang mapagkatiwalaan natin. But kung si Saldico man lang ilaglag, mga kababayan, ni Martin Romualdez, if I were you, Saldico, sabihin mo na talaga ang totoo. Kagaya nga na sinabi ko, the previous mga episode natin, sabi ko, Saldico is nothing without former Speaker Martin Romualdez. Magandang araw po sa lahat. Samahan ninyo ako, mga kababayan, sa episode na ito. Sa nakaraang mga episode na ating pinag-usapan dito, mga kababayan, lumabas na ang iba-ibang mga witnesses, like kagaya kay Sergeant Orly, na pangalanan po si Speaker Martin Romualdez, mag-asawang Biskaya. Ngunit medyo mahirap po, wala masyado ang pangalan ni Romualdez, maliban na lang kay Saldico.
Tama naman siguro na wala silang direct, sabihin nating contact o connection kay former Speaker of the House, Martin Romualdez. Kasi nga, ang kanilang direktang may connection, mga kongresista. Iba po? Nabulabog lamang yung direct involvement according to the testimony Mr. Gutesa na sinabi niya na nag-deliver siya ng pera. Okay? Yung tinatawag nilang basura. Nag-deliver sila ng pera, kinuha nila, pagkatapos ibinaba nila yung basura kasi may delivery daw. Pagkatapos dinaan nila sa bahay ni Saldico, may binawas na ilang mga malita-malita yon, yung sobra, idiniritso nila doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez. Ito mga kababayan, na statement, hindi ito ang todo na inimbestigahan. Kita mo ilang araw na, ilang buwan na matapos lumabas ito mga kababayan ang issue na ito. Di ba po? Ang tagal na. Pero wala pa pong ni isang nakulong. Mas nakulong pa mga kababayan, by virtue of i-contempt power ng Senado, yung mga, sila pa yung mga supposed to be, mga taong kailangan mga kababayan, para mabuksan ang lahat ng kung sino ang nasa sa loob o nasa sa ilalim nitong nakatakip mga kababayan. Kumbaga, sila ang mga susi ng mga tao para mabuksan mga kababayan kung sino talagang pinakautak ng sindikatong ito. Mas nakulong pa, nakulong si yung kontraktor na mag-asawang Diskaya. Kasi kinontempt nga. Nakulong pa yung taga DPWH, yung kanilang district engineer, at saka yung assistant, Bryce Hernandez. Nakulong si district engineer Alcantara. Now, going back sa paglitaw mga kababayan ni Speaker Martin Romualdez, alam niyo mga kaibigan, ang nangyari, bakit nung may hearing sa Senado, wag na lang diyan sa Kongreso, kasi wala tayong mapagkatiwalaan mga kababayan diyan sa Congress. Halos lahat sila maraming mga kontraktor diyan. Yung mga mas matapang pa nung nakaraan sa Quadcom, mas matapang pa mga kababayan sila doon sa mga witnesses. Di ba po? Laban kay BP Sara, yung 125 million pesos, di ba po? Mas mga matatapang pa sila. Kaya nga nagtatanong ang taong bayan For one, nagtatanong ako. Bakit kayo nung 125 million pesos, sobrang tapang ninyo, sobrang ingay ninyo? Ang akala ninyo, kayo'y talagang perpekto. Di ba po? 125 million yun. Ibabangga natin sa hinahanap natin na kontrobersiya ngayon, mga kababayan, ay billions of pesos. Ito talaga mga kababayan, wala talaga ghost ang marami dito. Walang makita ka na proyekto na magamit ng tao o mapakinabangan ng tao mga kababayan, hindi ba po? Pero walang ingay. Kaya sabi ko, ano tayong masa dyan sa Kongreso? Inadmit naman mga kababayan ni itong bagong Speaker of the House natin, si Bujidi, na sabi niya, nung in-order niya na i-stop your investigation dyan sa TRICOM nilang ginawa. Sabi, Speaker D, hindi naman maniwala ang tao sa atin. Kaya stop na ninyo yan. Paano kasi maniwala ang tao? Ang hinahanap, tutumbukin yung mga
yung utak nito. Ang kini-question, bakit may affidavit na fake ang signature daw? Hindi na sa affidavit, nanumpa na nga doon eh. Kahit nawala yung kanyang affidavit, yung laman ng kanyang affidavit, binasa niya, before niya binasa, pinasumpa siya. Ibig pong sabihin doon na yung statement niya on the record, mga kababayan, ay balido na yon. Even yung dokumento wala na yon. Kung question ang nagperma doon, mga kababayan, wala na yon. Doon sila nag-concentrate. Ang laman ng testimonya ni Orly Gutesa, tinumbok niya ang pag-deliver ng pera. Yun ang hinahanap eh. Sinong nakinabang? Sinong kumita sa mga sindikatong ito, mga kababayan? Di po ba? Yun ang hinahanap eh. Hindi naman hinahanap natin, mga kababayan, na ano ba yung affidavit mo? Yung nagperma niyan, abogado o hindi? Di naman. Ang hinahanap dito eh, sino ang mga taong responsable sa mga sindikatong ito? Yun ang hinahanap eh. Kaya, halatang halata na may tinatakpan talaga. Imagine mo, ilan ang mga affidavit, gumawa ng affidavit, mga kababayan, yung mag-asawang Diskaya, hanggang sa binigyan sila ng supplemental affidavit ni former DOJ Secretary na naging ombudsman na ngayon, mga kababayan, na under opposed ang kanyang appointment due to iba-ibang mga grounds. Number one, in practice, dapat hindi politician. Siya ay politician. Okay? And number two, mga kababayan, questionably ang pagkabigay ng clearance na walang kaso. So, paminsan-minsan, kailangan nating baluktutin ang batas to favor someone. Ito ang nangyari. Kaya po, unti-unti, wala pa naman tayong ibang the last agency na pupuntahan sana natin sa mga violators natin, na mga government official natin eh. The Ombudsman. Supposed to be tatayo ang integridad nito beyond question, mga kababayan. Ay ngayon, ang nangyari sa ganitong issue dito, unti-unting na-erode ang integridad ng Ombudsman because of this salabagans, mga kababayan, na nangyari. Para lang maipumilit, mga kaibigan, na si Boying Rimulya may pasok as ombudsman. Tingnan mo, nung napasok si Boying Rimulya, mga kababayan, sa kanya mga releases, ang unang naipalabas agad, mag-iimbestiga na ng Parmali. Alam ninyo, mga kababayan, kadami-daming ito, hindi pa tayo tapos dito sa napakalaking issue. Ito, klarong-klaro ang corruption, mga kababayan. Inamin na ng mga taong gumawa. Di ba? Nandiyan na. Pumunta ka pa ng Parmali. Hindi pa nga natin na problema dito. Di ba? Hindi pa natin nasampahan ng kaso. Pati na yung mga sangkot dito, yung utak dito. Tapos pumunta ka na naman doon. Di ba po? Kaya para sa akin, mga kababayan, ito pa, very ombudsman na na-appoint, mga kababayan, si Rimulya, nung matanong ng mga media, Vice Presidential in agad ang sinabi niya. Ay kung hindi nag-react ang reaction ng mga tao, mga kababayan, after lumabas ang news, na bakit nakasingle out lang sa Vice Presidente. Bago pa, binago na naman, sinabing, lahat daw, may mga ganyan, di ba?
Wala na. Kumbaga, the first word na rinilis mo, yun ang intent mo talaga, mga kaibigan. Yun ang pinaka-intent. Yung other statement after the first, mga kababayan, is only a justification. Pero ang very intent talaga yung the first word na binitawan. For your comments, just write it down below. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. Paki-like and share naman po, and don't forget to hit the bell button para lagi po tayong updated.